Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinakamalakas at pinakaepektibo ang industriya ng paggawa ng barko ng United States sa mundo. Sa pagtatapos ng digmaan, nakagawa ang mga shipyard ng United States ng 5,500 barko, halos 70% ng kabuuang tonelahe ng paggawa ng barko sa mundo. Noong panahon ng digmaan, ang Kaiser Shipyards sa Vancouver, Washington ay nakakagawa ng isang Liberty ship kada 5 araw. Dahil sa industrial na kakayahan, naging pinakamakapangyarihang puwersa pandagat ang United States Navy na nagpapakita ng lakas sa buong mundo sa loob ng 80 taon at hanggang ngayon. Ngunit kalaunan, nagbago ang lahat. Nakahabol na ang China. Kaya inilunsad ng United States Navy ang malakit ambisyosong modernisasyon. Hindi lang para ibalik ang dating lakas, kundi tiyakin ang dominasyon ng United States sa dagat. Kahit sa bakuran ng China, tingnan natin ng mas malapitan ang plano, ang dahilan nito, at ang mga hamong dapat lampasan para magtagumpay ito. Pagkatapos ng digmaang sibil sa China, noong 1949, halos hindi na kayang gumawa ng barko ang bansa. Ngayon, higit 200 beses na mas malaki ang kapasidad ng China sa paggawa ng barko at mas malaki na rin ang hukbong dagat nito kaysa Estados Unidos. Pagdating sa dami ng barko, mabilis din nilang hinahabol ang agwat sa teknolohiya. Samantala, ang paggawa ng barko sa Estados Unidos ay halos hindi na umuusad at kumakatawan na lang sa mas mababa sa 1% ng kabuuang bigat ng mga barko sa buong mundo. Sa bilis ng ganitong pangyayari, tinataya ng United States Office of Naval Intelligence na sa loob ng isang dekada, magpapatakbo na ang China ng 475 na barkong pandigma. Kung ikukumpara sa 305 hanggang 317 barko ng United States Navy, nalalagay ang Amerika sa kahinaan, lalo na sa kanlurang Pasipiko. Kitang-kita ito sa hinihinging budget ng Navy para sa 2026 dahil sa paglakas ng lakas pandagat ng China, kasama ang kahilingan ng Navy sa fiscal year 2026 National Defense Authorization Act na naipasa sa Senado at Kongreso ng United States noong Disyembre 2025. Kasama sa hininging pondo ng Navy, ang ambisyosong programa sa paggawa ng barko na nagpapakita ng pagbabago ng kanilang mga prioridad. Noong 2024, humiling ang Navy sa Kongreso ng pondo para magtayo ng 9 na barko sa 2025, 2026. Gayunpaman, nais nitong magtayo ng 19 na bagong barko. Kung pagsasamahin, ito ang pinakamalaking kahilingan para sa mga bagong barko sa loob ng 25 taon. Ang halaga ng mga bagong barko ay 47.3 bilyong dolyar na 16% lang ng hinihinging 272.2 bilyong dolyar na budget ng Navy. Kasama sa mga barko ang isang Columbia-class ballistic missile submarine, 2 Virginia-class attack submarine, 2 Ali Burke-class destroyer, isang San Antonio-class amphibious transport dock, isang America-class amphibious assault ship, 9 na medium landing ship, 2 John Lewis-class replenishment oiler, at isang Impeccable-class ocean surveillance ship. Walang bagong Constellation-class frigate na kasama sa hinihinging budget ng Navy kamakailan. Inanunsyo ni kalihim ng Navy John Phelan noong Nobyembre na biglang itinigil ang programa at konstruksyon ng 4 sa 6 na planong barko. Matapos masimulan ang paggawa ng United States Ship Constellation at United States Ship Congress, hindi pa ulit gumawa ang United States ng bagong hull mula noong 1960 at 60-S at ganoon din ang Constellation class. Inaasahan na magiging simple at matipid ang trabahong ito na magbabago lang sa standard at subok na disenyo ng Italian frame. Gayunpaman, matapos ang matinding pagkaantala at sobrang gastos dahil sa malawakang pagbabago ng disenyo, halos di na makilala ang orihinal na disenyo ng barko. Dahil 15% lang ang pagkakapareho sa orihinal na European na disenyo, mas mainam sigurong ikansela ito. Lalo na itong totoo dahil balak ng hukbong dagat na pabilisin ang modernisasyon ng kanilang puwersa
sa pamamagitan ng muling paglalaan ng hindi nagastos na pondo mula sa Constellation Program papunta sa mga bagong klase ng barkong pandigma na mas mabilis gawin at mas madaling i-produce, tulad ng mga walang tripulanteng surface combatants. Wala rin sa plano ng paggawa ng barko ang kasalukuyang Ford-class aircraft carrier program. Pinapayagan ng National Defense Authorization Act ang paunti-unting pagpopondo ng hukbong dagat para makabili ng susunod na 2 Ford-class aircraft carriers at 5 Columbia-class ballistic missile submarines. Ayon sa dokumento, pwedeng pumasok ang kalihim ng hukbong dagat sa mga kontrata para sa advanced procurement, construction, at materyales na may kaugnayan sa pagbili ng Ford-class aircraft carriers. Ayon sa mga ehekutibo ng Newport News Shipbuilding, ang paggawaan ng mga carrier nakakatipid ang Navy sa block buy approach sa maagang pagbili ng materyales at pagpapanatili ng maayos na supply chain dahil sa sapat na trabaho. Ang multibilyong dolyar na advance order ay malabong makaapekto sa presyo ng shares ng Huntington Ingalls Industries o sa tsansa ng mga ehekutibo na makakuha ng malaking bonus para sa mga submarino. Sinasabi ng National Defense Authorization Act na maaring pumirma ang Navy ng kontrata para bilhin ang lahat ng 5 Columbia-class na barko sa fiscal year 2026 kung saan ang una ay nakatakdang i-deliver sa 2028. Kasama rin sa kahilingan ang $900 at $89 na milyong na pondo para sa Shipyard Infrastructure Optimization Program na nakatuon sa modernisasyon ng 4 na shipyard ng Navy sa Norfolk, Virginia, Portsmouth, Maine, Puget Sound, Washington, at Pearl Harbor, Hawaii. Ang mga shipyard na ito ay, sa karaniwan, mahigit 80 taon na ang tanda at ang kanilang mga dry dock ay sa ilang kaso ay mas matanda pa ng ilang dekada. Isa ito sa mga pangunahing hamon na dapat lampasan para magtagumpay ang plano, gaya ng makikita natin mamaya. Dagdag pa rito, $16.2 bilyong ang inilaan para sa pagpapanatili ng mga barko at $7.3 bilyong para sa operasyon ng mga barko. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pangakong kailangan para patakbuhin ang isang hukbong dagat na sumasaklaw sa buong mundo. Ngunit marami pang iba sa isang hukbong dagat bukod sa mga barko, lalo na sa isang dambuhalang gaya ng United States Navy. Gaano man sila kalakas, marami sa mga barko ng United States ay pangunahing nagsisilbing plataporma para sa paghahatid ng mga makabagong sandata, mga marinero, at iba pang puwersang panlupa, at ang walang kapantay na lakas ng himpapawid ng United States. Sa katunayan, ang mas malapit na pagsasama-sama ng mga elementong ito at iba pang bahagi ng militar ng United States, sa kabuuan, malaking bahagi ng estratehikong pag-iisip sa likod ng plano ng modernisasyon ng Navy sa anumang pagkakataon. Bukod sa malaking paggasta sa bagong barko, inaprubahan din ng National Defense Authorization Act ang $1 bilyong para sa Navy aircraft, $5.8 bilyong sa Navy weapons, at $3.8 bilyong sa Marine Corps equipment. Kasama sa Navy order ang 10 F-35C Lightning II fighters carrier capable na 5th generation jet na idadagdag sa kasalukuyang 60 sa imbentaryo, kasama rin ang 15 multi-mission helicopter, 60 RS Seahawk helicopters na magdadala ng kabuuan sa 200 at 35 at 2 pang cargo helicopter, 53K King Stallion heavy lift helicopters na nasa maagang yugto pa ng pag-develop para idagdag sa kasalukuyan nitong fleet na 10, 4 na bagong E-2D Advanced Hawkeye aircraft ang idadagdag sa 3 punahawak na ng Navy, habang 6 na bagong MQ-25A Stingray unmanned aerial tankers na kasalukuyang itinatayo pa ang serial production line ay magdodoble sa kasalukuyan nitong fleet. Ang MQ-25 Stingray, ang unang unmanned aerial vehicle na sinusubok ng Navy para sa catapult launch mula sa supercarrier. Ang planong 67 operational at 9 na testing na eroplano ay sagot sa agarang pangangailangan ng mas epesyenteng aerial refueling kumpara sa kasalukuyan. Sa kasamaang palad, ang programa ay naantala ng ilang taon sa schedule na nagdulot ng mga problema sa pagkaluma ng mga bahagi. Nag-ambag sa 65% pagtaas ng halaga bawat unit na naging $200 at $9 milyong. Gayunpaman, kung matagumpay na maisasama ang MQ
25 sa carrier air wings, may potensyal itong magamit sa iba't ibang karagdagang tungkulin, tulad ng pagdadala ng long-range anti-ship missiles. Bilang pagbuo sa aviation, nag-order ng 6 na bagong T-45C Goshawk trainer aircraft upang idagdag sa kasalukuyang 150 ng Navy. Plano ng Navy na bumili ng mga pangunahing weapon systems sa 2,000 at 26 kabilang ang 280 Tomahawk cruise missiles. Mahigit 1,000 Joint Direct Attack Munitions o Joint Direct Attack Munitions, 200 AGM-8 8G Advanced Anti-Radiation Guided Missiles, 150 AIM-1 P-4B Long-Range Air-to-Air Missiles, 100 Naval Strike Missiles para sa mga surface ship, 60 Block IB Interceptor at 500 Advanced Precision Kill Weapon System Laser-Guided Rockets. Kasama rin sa budget ang upgrade ng Aegis Combat Systems ng mga destroyer at cruiser. Ngayon, ang mga pagbiling ito ay pumapalit sa mga stockpile na nagamit sa operasyon ng United States sa Red Sea para suportahan ang Israel noong 2000 at 24 at 2025 at pinapalakas din ang kakayahan ng fleet sa lethality, electronic warfare at air at missile defense. Ngayon, anumang plano ng modernisasyon ng militar sa kasalukuyang panahon ay magiging hindi tapat kung hindi nito isasama ang integrasyon ng mga unmanned system, lalo na sa konteksto ng dagat at himpapawid, gaya ng ipinakita ng digmaan sa Ukraine at ng 12 araw na digmaan sa pagitan ng Israel, United States at Iran. Lubos na binago ng mga drone ang paraan ng pakikidigma, lalo na sa ere at sa dagat. Sa konteksto ng hukbong dagat, ang murang ngunit nakamamatay na sea drone ng Ukraine ay nagdulot ng matinding pinsala sa Black Sea Fleet ng Russia at sa kanilang shadow oil tanker fleet, kahit hanggang sa Mediterranean Sea. Para sa United States Navy, ang mga walang taong sasakyang pandagat ay posibleng magpaliit at makatipid sa gastos ng mga barkong pandigma kung maisasagawa at mailalagay sa serbisyo ng marami. Kasama sa 2026, Navy budget ang 3 bilyon para sa unmanned system, 70% mas mataas kaysa 2025 budget. Kasama sa halagang ito, ang 1.7 bilyong dolyar para sa mga autonomous na unmanned surface vessel o unmanned surface vessel, 1.2 bilyong dolyar para sa software, at 734 na milyong dolyar para sa mga unmanned underwater vessel o UUVs para mapalawak ang fleet at mabawasan ang panganib sa mga may tripulante. Kasama sa budget ang pondo para sa pagbili ng 12 medium unmanned surface vehicle o MUSVs at 6 na large unmanned surface vehicle o LUSVs, mga upgrade para sa common unmanned surface vehicle o common unmanned surface vehicle para sa mine countermeasures. Kasama rin ang karagdagang Barracuda Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle S o LD Unmanned Underwater Vehicle S para sa undersea surveillance at autonomous mine hunting systems, tulad ng ANAQCS, 20C at Mark 18 Kingfish Unmanned Underwater Vehicle. Mayroon ding 58 milyong dolyar para sa pagdevelop ng Carrier-Based Collaborative Combat Aircraft o Carrier-Based Collaborative Combat Aircraft na kilala rin bilang wingman drones. Noong Setyembre, inihayag na naglabas ng kontrata sa Anduril, Boeing, General Atomics, at Northrop Grumman para sa mga proposal ng Carrier-Based Collaborative Combat Aircraft. Ikalimang kontrata ay iginawad sa Lockheed para sa MDCX Autonomy Platform. Mas mahalaga pa, bukod sa malaking gastos sa unmanned system, kamakailan lang na itatag ang bagong opisina na pinagsasama ang pagdevelop at pagbili ng autonomous system sa isang entidad. Ang Portfolio Acquisition Executive Robotic Autonomous System, Portfolio Acquisition Executive Robotic Autonomous System, ang mamamahala sa pagdevelop ng 66 na programa mula sa 18 opisina, pinamumunuan ng isang acquisition professional na direkta sa Assistant Secretary ng Navy para sa Research, Development at Acquisition. Ang Portfolio Acquisition Executive ang namamahala sa mga programang mula XL Unmanned Underwater Vehicle hanggang sa Modular Attack Surface Craft at planong swarming na maliit na unmanned surface system.
Sa kabuuan, ang Portfolio Acquisition Executive ang magiging responsable sa humigit kumulang 19 na bilyong dolyar na acquisitions sa iba't ibang programa sa susunod na 5 taon. Hindi pa inaasahang magiging handa ang mga ito sa 2026, pero naglaan ang Kongreso ng 2.1 bilyon para sa MASC program ng Navy na layuning bumuo ng unmanned vessel bilang dagdag na magazine at sensor platform sa mga manned na barko. Papalitan ng MASC ang dating malalaki at katamtamang unmanned surface vehicle na programa at magdadala ito ng 24 paa na shipping container maglalayag sa 25 knots o mga 25 milya bawat oras hanggang 2,500 nautical miles. Sa 75 kilowatt-hours na konsumo, kayang magdala ng MASC ng 8 SM-6 na misil, mayroon ding 113 milyong dolyar para bumili ng isang ORCA na sinusuportahan ng 21.5 milyong dolyar para sa pananaliksik at pag-unlad. Ang Boeing Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle ang magiging unang malaking drone submarino ng Navy. Ito ay 50 toneladang hybrid unmanned underwater vehicle na kayang manatili sa ilalim ng tubig ng buwan. May 7,000 at 500 milyang saklaw at 8 toneladang kargamento. Marahil ang 2,000 at 26 na ang taon kung kailan sa wakas ay mailulunsad ito sa tubig. Nahuhuli ng ilang taon ang ORCA program dahil sa supply at technical na issue sa autonomiya, baterya at nabigasyon. Iba pang malalaking displacement na unmanned underwater vehicle na mga programa at panawagan ay kinabibilangan ng Ocean Explorer para sa mga misyon na nangangailangan ng mahabang tagal at may modular na mga kargamento. Ang Combat Autonomous Maritime Platform ng Defense Innovation Unit para sa mga unmanned underwater vehicle na kayang lumaban at armado ng mabibigat na torpedo. At ang malaking Manta Ray Unmanned Underwater Vehicle ng Defense Advanced Research Projects Agency Northrop Grumman. Humiling ang Navy ng 50 milyon para sa Project Liberator, na layong gumawa ng containerized undersea launcher para sa mabibigat na torpedo na gagamitin sa kanilang mas malalaking unmanned surface vessel at unmanned underwater vehicle. Bukod sa kagamitan, humihingi ang Navy ng 2 tuldok P2B para sa science at technology programs, kabilang ang pananaliksik at pag-unlad sa 2026, kasama sa R&D Fund ang 300 at 12 milyong dolyar para sa disenyo at pag-develop ng Columbia-class na submarino, kabilang ang pag-develop ng mga nuclear propulsion system. Bukod dito, 623 milyong dolyar ang inilaan para sa pag-develop ng future attack submarine laban sa mga bagong banta ng kalaban. Napansin din na prioridad sa 2,000 at 26 ang kahandaan, kultura ng mandirigma, kalidad ng buhay, at 3.8% dagdag sahod para sa militar, bilyong dolyar na pondo para sa edukasyon at pagsasanay. Pinalalawig nito ang in-home childcare pilot na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilya sa piling lugar upang makatulong sa gastos ng in-home childcare services. Hanggang 2,000 at 29, nagpapalakas din ang panukalang batas ng pilot program para taasan ang bayad sa childcare services sa mga mahal na lugar. Sa edukasyon, papayagan ang Department of Defense Education Activity na maglunsad ng dual enrollment program, kasama ang institusyon ng mas mataas na edukasyon. Papayagan ang mga estudyante sa mga paaralan ng Department of Defense Education Activity na mag-enroll sa mga klase na pangkolehiyo at kumita ng kredito nang walang bayad. Ang mga lokal na distrito ng paaralan na may maraming batang konektado sa militar ay patuloy na makakatanggap ng 50 milyon na impact aid mula sa Department of Defense. May dagdag na 20 milyon para sa mga distrito ng paaralan na naglilingkod sa mga batang militar na may matinding kapansanan. Pagdating sa pabahay, pinopondohan ng budget ang 3 proyektong konstruksyon para sa pabahay ng pamilya, kasama ang mga pagsisikap na mapabuti at maisaayos ang mga kasalukuyang tahanan. Pagpapanatili ng 8,600 at 50 unit ng gobyerno at 1,600 at 50 inuupahan, kasama ang pagpaplano at disenyo para sa mga proyekto. Pangunahing sa Guam at Japan, tulad ng nakikita ninyo, halos 300 bilyong dolyar ang ginagastos ng Navy para sa malawak na kakayahan.
At posibleng mahigitan pa ang gastos ng China sa 2,000 at 26 kahit hindi pa ang produksyon ng kanilang hukbong dagat. Kapag isinama ang di-opisyal na gastos, tinatayang nasa 300 at 30 hanggang 400 at 50 bilyong dolyar ang budget ng depensa ng China. At may ilang mambabatas sa United States na nagsasabing maaaring umabot ito sa 700 bilyong dolyar dahil 25-30% ng gastos sa depensa ay napupunta sa Navy. Maaaring mas mataas ng 1 hanggang 3 beses ang gastos ng United States Navy kumpara sa China. Mas mahalaga, binibigyang diin ng plano ng United States Navy sa 2,000 at 26 ang bilis at liksi para matapatan ang China, gaya ng paggawa ng barko at paggamit ng modernong sistema. Sabi ni Pete Hegseth, kalihim ng digmaan ng United States, ang malaking paggastos ay hindi lang basta paglalagay ng pera o pagbato ng pera sa problema, gaya ng sabi ng Copy Army YouTube channel. Ang bilis ng paghahatid ang mahalaga ngayon, sabi niya noong Nobyembre. Dagdag pa niya, kung mamatay ang mga mandirigma o matalo tayo dahil natagalan sa pagbibigay ng kailangan, nabigo tayo. Ganun kasimple. Masyado nang nawala ang pakiramdam ng pagkaapurahan. At kapag tiningnan mo ang mga kinakaharap natin, kailangan nating mabawi ito. Ang budget ay ginawa para suportahan ang National Defense Strategic Guidance ni Pangulong Donald Trump para maibalik ang kapayapaan sa gitna ng mga banta. Ayon kay Hegseth, layunin nitong ibalik ang warrior ethos, buuin muli ang sandatahang lakas, at palakasin ang deterrence ng United States Militar. Itinukoy ni Navy Secretary Phelan ang 3 prioridad para hubugin ang Navy at palakasin ang paggawa ng barko at industriya ng maritima. Pagtataguyod ng kulturang mandirigma na adaptable, responsable, makabago, at pagsulong ng kalusugan, kapakanan, at pagsasanay ng ating mga tao at pamilya. Layunin ng Navy na buuin, baguhin, at ituon ang pansin sa kahandaan, pananagutan, at pagpigil. May 2 direksyon ang estratehiyang ito. Ang navigation plan ng Navy ng Amerika ay inuuna ang mga kakayahan at suporta para mapataas ang kahandaan ng Navy sa kompetisyon, krisis, at labanan. Ang pangunahing layunin ng gabay sa pagpaplano ng CMC ay pigilan ang labanan. At kung hindi magawa, talunin ang mga kaaway ng United States. Sa unang tingin, mukhang sapat ang budget at higit pa. Hanggang katapusan ng 2026, dapat may nakahandang puwersang pandigma ang hukbong dagat na may 287 barko, 115 surface combatants, 63 submarino, 36 support ships, 31 combat logistics, 31 amphibious at 11 aircraft carriers. Bumaba ng 9 ang barko kumpara sa fleet ng 2,000 at 25 na nagpapakita ng pagsuporta sa kalidad at kahandaan kaysa dami. Ang plano ay palitan ang mga lumang barko ng mas modernong plataporma na mas bagay sa matitinding labanan sa Pasipiko. Bukod dito, ang bagong plano sa pagbili ng amphibious at logistical na plataporma ay tugon sa tumitinding hamon sa operasyon sa Gitnang Silangan at Latin America. Tinututukan nito ang mabilis na pagtugon sa krisis sa rehiyon at suporta sa operasyon sa unahan na tumutulong sa modernisasyon. Malaki ang pondong inilaan para sa R&D sa pagpapalawak ng kakayahan sa lahat ng uri ng labanan, kabilang ang nuclear cruise missile, modernisasyon ng TACAMO Strategic Communication System para sa koneksyon ng United States National Command Authority sa mga nuclear delivery system, unmanned na sasakyan, at classified na proyekto. May iba't ibang inisyatibo para mapabuti ang kalidad ng buhay at serbisyo ng mga tauhan ng Navy. Controversial man, layunin ng 2,000 at 26 na plano na bawasan ang gastusin sa pagtanggal ng mga programang di mahalaga gaya ng diversity, equity, and inclusion, climate contract services, information technology services, at workforce optimization. Muling ilalaan ang pondo sa mga mas agarang prioridad. Ang malaking pamumuhunan sa hukbong dagat ay hindi lang nagpapakita ng kakayahan ng United States na higitan ang gastos ng mga karibal. Napakalaki ng agwat. Ito ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong pagbabago sa pandagat na posisyon ng United States
na naghahatid ng malinaw na mensahe sa parehong mga kaalyado at kalaban. Malaki ang puhunan ng United States sa hukbong dagat para protektahan at mapanatili ang interes at pamamayani nito. Gayunpaman, marami pa rin ang nagdududa kung kakayanin ba ng United States na malampasan ang malalaking at posibleng napakalalaking hamon upang maisakatuparan ng plano. Sa kabila ng ambisyosong programa ni Trump para sa shipyard infrastructure, 3 bagong hal lang ang nagawa ng United States noong 2025. Ang sabayang pagtaas sa regulasyon, kalakalan, pamumuhunan, lakas paggawa at pagsasanay ay nagdudulot ng pagbabago sa industriya. Makatuwiran bang asahan na mapapalaki ng mga lumang shipyard ng United States ang produksyon ng 6 na beses sa isang taon? Para sa 19 mukhang sobrang optimistiko ito. Isang malaking hamon ang maghanap at mapanatili ng libu-libong kwalipikadong manggagawa para sa pagpapalawak ng produksyon. Matagal nang kulang sa bihasang manggagawa ang Navy at industriya ng paggawa ng barko sa United States, lalo na sa mahahalagang posisyon gaya ng master welder, pipe fitter at elektrisyan. Pwede kang mag-imprenta ng pera, pero hindi basta gumawa ng welder at manggagawa ng bakal. Kulang na ang ganitong manggagawa sa United States. At lumiliit pa ang bilang dahil sa mahigpit na kompetisyon mula sa AI data center development. Ang pagpapataas ng sahod at benepisyo ay isang paraan para matugunan ang isyong ito. Isa pang opsyon ang pag-angkat ng manggagawa o pag-outsource ng paggawa ng barko sa mga bansang eksperto tulad ng Japan at South Korea. Gayunpaman, may mga kakulangan ang mga huling nabanggit na paraan. Ang pag-outsource ng paggawa ng barko ay nagpapahina sa lakas paggawa ng United States at may panganib ng paglabag sa seguridad mula sa mga dayuhang manggagawa. Ang mga isyong ito ay nagdulot ng sitwasyon kung saan malalaking pagkaantala at sobrang gastos ang naging katangian ng mga programa ng paggawa ng barko ng Navy. Ayon sa ulat ng Government Accountability Office, noong 2025, halos lahat ng pangunahing programa tulad ng Virginia-class submarino at Ali Burke classes destroyer ay ilang taon nang delayed sa schedule. Panahon lang ang magsasabi kung epektibo ang bagong pulisiya ng Navy sa pagbili ng unmanned vehicles at distributed force. At mas pinagsama-samang mga estruktura ng suporta ay magpapabago ng takbo para sa natutulog na higante ng produksyon ng hukbong dagat ng United States o kung daan-daang bilyong dolyar na naman ang mapupunta sa military-industrial complex habang bumabagsak ang paggawa ng barko ng United States at sumusulong ang China. Siyempre, patuloy naming susubaybayan ang lahat ng pinakabagong kaganapan. Kaya siguraduhing mag-subscribe ka sa channel at i-enable ang notifications para hindi ka mahuli sa alinman dito. Salamat sa panonood.